Takip silim, magtago sa dilim. At iyon nga Kuya Vince, napatay nila ang isang aso. Ngunit ayon sa mga residente, ay may isa pa. Pero sa aking isipan, hindi ba tatlo ang aso ni Lola Linda? Ibig sabihin, dalawa pa ang kailangan nilang mapatay. At nagtataka din ako Kuya Vince, dahil dalawang aso lang din ang nakita ko nung natagpuan ko si Lola Linda nung pumasok ako sa gubat. At ayon din sa kwento ng isang residente, dalawang aso lang din daw ang nakita niya na punong-puno ng dugo ang bibig. Nagtatanong ngayon sa aking isipan Kuya Vince, nasaan ang isang aso? Gusto ko itong malaman. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako ito si Kuya Vince. Salamat sa inyong pakikinig. Narito tayo ngayon sa ikalawang yugto ng kwento ni Sean patungkol sa kanyang Lola Linda. At ang lihim sa kabilugan ng buwan. Matapos ngang sibati ng mga residente ang isa sa mga aso na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng mga alagang baboy ni Mang Karding, ay dali-dali kaming bumalik sa baryo. Dinala nila ito upang sunugin sa paniniwalang hindi pa ito lubusang patay dahil daw ito ay nababalot ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Nang makarating na nga kami sa baryo mula sa gubat, nagpulong-pulong lahat ng mga residente. Kasama na rito si Mang Karding, Aling Rosa at ang aking nanay upang saksihan ang pagsunog sa asong ito. Habang sinusunog nga ng mga residente ang aso, nahawi ang maitim na ulap na tumataklob sa kabilugan ng buwan. Nagliwanag ang kalangitan at ang lahat ay biglang nakarinig ng isang malakas na alulong na nagmumula sa kagubatan. At isang madilim na usok ang biglang lumabas sa katawan ng aso habang ito ay sinusunog. Matapos nga noon Kuya Vince, ay nagbalikan na ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari nung gabing iyon Kuya Vince. Tumatakbo pa rin sa aking isipan ang mga katanungang, nasaan na ang isang aso? Ano ang nangyari dito? Gusto ko talagang makausap si Lola Linda Kuya Vince dahil alam kong siya lang ang makapagbibigay sa akin ng sagot. Nagpahinga muna ako ng mga oras na yon habang ang aking nanay ay natutulog na. Nang magising nga ang lahat, napagpasyahan ng mga residente na bumalik sa loob ng kagubatan, dala ang sulo at sibat upang tugisin ang pinaniniwalaan nilang isa pang aso. Subalit tumatakbo naman sa aking isipan na wala silang alam na hindi lang isang aso ang kailangan pa nilang tugisin. Ng mga oras na yon Kuya Vince, hindi ko masabi sa kanila na may isa pang aso. Dahil gusto ko munang malaman kay Lola Linda kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Kung bakit ang mga asong ito ay pumapatay ng tao at mga hayop at kinakain ang puso. Tanging si Lola Linda lang ang makapagbibigay sa akin ng kasagutan. Kaya ng mga oras na yon Kuya Vince, humiwalay ako sa karamihan at mag-isa kong ginalugad ang kagubatan. Hinanap ko si Lola Linda. Subalit hindi ko pa rin siya matagpuan. Tanghaling tapat na noon. Habang ako ay naglalakad Kuya Vince, mula sa malayo
ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Bit-bit ang kanyang tungkod. Nakatayo lamang ang lalaking ito at nakatingin sa akin mula sa malayo. Nang biglang umihip ang malakas na hangin, bumagsak ang mga dahon sa aking muka at matapos ko itong hawiin, ang matandang lalaki ay bigla na lamang nawala. Pumunta ako sa direksyon kung saan nakatayo ang lalaki upang ito ay tignan. Subalit hindi ko na siya makita roon. Sino ang lalaking ito? Ano ang ginagawa niya sa kalagitnaan ng kagubatan? Hindi rin siya pamilyar sa akin na nakatira sa baryo ni Mang Karding. Magdadapit hapon na ng mga oras na yun, Kuya Vince, at malapit na rin ang takip silim. Hindi ako maaaring abutan ng dilim sa gitna ng kagubatan, kaya napagpasyang kong bumalik na sa bahay ni Mang Karding. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Karding, nakita ko ang mga residente na nagkukumpulan at may isang malaking siga. Ng mga oras na yun ay nahuli pala nila ng buhay ang isang aso. Kitang-kita ng aking mga mata, Kuya Vince, kung paano sunugin ang buhay ng mga residente ang asong kanilang nahuli. Matapos nga nilang masunog ang asong ito ng buhay, Kuya Vince, ay naglabas ang isang babae ng isang napakalaking puting kandila. Sinindihan nila ito at inilagay nila ang kanilang mga alay na pagkain at prutas. Ito daw ang kanilang pamamaraan upang magpasalamat sa Puong May Kapal, upang bumalik ang kasaganahan sa kanilang baryo. At matapos noon ay nagsipasukan na sa kanilang mga bahay ang mga residente. Subalit ako ay naiwang mag-isa sa labas, at habang ako ay nakatayo, nakatitig sa nakasinding malaking kandila, nakita ko na naman sa malayong lugar na nakatayo ang isang matandang nakaitim. Dala ang kanyang tungkod. Ito ang matandang nakita ko rin sa gitna ng kagubatan. Hindi lumalapit sa akin ang matandang ito, Kuya Vince. Nananatili siya sa kanyang pagkakatayo habang nakatitig lamang sa akin. Nang subukan kong lapitan ng matanda, bigla itong tumalikod at naglakad papasok ng kagubatan. Sinundan ko ito, ngunit hindi ko na siya nakita pang muli. Kaya bumalik na lamang ako sa bahay ni Mang Karding. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si nanay na natutulog na, kaya hindi ko na siya inabala pa. Bago ako mahiga, Kuya Vince, pinatay ko muna ang ilaw na mula sa lampara. Madilim na ang paligid. Wala na din akong ingay na naririnig. Sinubukan kong matulog. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pero tila may gumagambala pa rin sa aking isipan. Nararamdaman ko na tumutulo mula sa aking noo ang malamig kong pawis. Nasaan na kaya ang isa pang aso? Bakit dalawa lamang ang kanilang napatay? Habang ako ay nakahiga, Kuya Vince, ay may narinig akong tila ba kumakaluskos mula sa labas. Kaya bumangon ako. Sinindihan ko ang lampara at binuksan ko ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, Kuya Vince, ay bumungad sa akin ang isang napakalaking aso, kulay itim. Nang dadambahin na ako ng asong ito, ibinalibag ko sa kanya ang lampara at ako ay umiwas. Subalit nakita ko, Kuya Vince, dinamba bigla ng malaking asong ito si nanay habang nakahiga. Pinagkakalmot niya si nanay at biniyak ang dibdib. Kinuha ang puso nito at kinain. At matapos niya nga iyong gawin, tumingin siya sa akin. Nalilisik ang kanyang mga mata at bigla niya akong tinalunan at sasakmalin. Sean! Sean! Gumising ka!
Yun ang tinig na aking narinig habang tinatapik ni nanay ang aking pisngi. Yun pala, isa lang malaking bangungot ang lahat, Kuya Vince. Hindi ko napansin na sa sobrang pag-iisip ko sa asong ito ay nakatulog na lamang akong bigla at ako ay binangungot. Bigla ko agad niyakap si nanay nang ako'y magising. Takot na takot ako at pawis na pawis, Kuya Vince. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Lumipas ang isang linggo, Kuya Vince. Bumalik na ang sigla ng mga taong naninirahan sa baryong ito. Naging masagana ng muli ang kanilang mga pamumuhay. Na tila ba totoo ang ginawa nilang pag-aalay na gamit ng isang malaking kandila. Sa kabila ng pagiging normal ng mga taong naninirahan sa baryong ito at sa kanilang mga kasiyahan, hindi pa rin maalis sa aking isipan. Ano na kaya ang nangyari kay Lola Linda, Kuya Vince? Nasaan na kaya siya? Ano na rin kaya ang nangyari sa isa pang aso? At pati doon sa matandang lalaki, hindi ko na siya muling nakita pa. Isang gabi, masayang nagkakasiyahan ang mga tao sa baryong ito. Nagdiriwang sila ng kapistahan habang nagsasayawan, nagiinuman at nagkakainan ang mga tao. Sa malayong banda, nasulyapan kong muli ang matandang lalaking nakaitim. Bit-bit pa rin ang kanyang tungkod. Nakatingin pa rin siya sa akin mula sa malayo. Dahil sa mga oras na yun, Kuya Vince, ay katabi ko si nanay. Kinalapit ko siya. Tinanong ko siya kung nakikita ba niya ang matandang nasa malayo. Sinabi ko sa kanya, "Nanay, nakikita mo ba ang matandang iyon?" At bigla sa aking sinabi ni nanay, "Nasaan ang matanda? Wala naman akong nakikita." Nakaupo din sa tabi namin si Aling Rosa at ganon din ang aking tanong sa kanya. "Aling Rosa, ikaw, nakikita mo ba ang matandang lalaki na nakatayo doon sa may dulo?" Ang sabi sa akin ni Aling Rosa, wala din daw siyang nakikita. Pagharap ko kay nanay, biglang umihip ang hangin. At paglingon kong muli, wala na ang matandang lalaki. Bakit ganun? Tila ako lamang ang nakakakita sa matandang lalaking ito. Pero bakit hindi niya ako nilalapitan? Hindi niya ako kinakausap? Dahil nga nagkakasiyahan ang mga tao, bigla na lamang akong hinatak ni Aling Rosa. Niyaya niya akong sumayaw. Habang kami ay sumasayaw, tila naninikip ang aking mga leeg na para bang may unti-unting sumasakal. Pero naisip ko na lamang na parang ito'y dala lamang ng pagod. Nang matapos kaming magsayaw ni Aling Rosa, ako ay pumasok na sa aming kwarto habang si nanay naman ay nanatili sa labas. Sinubukan kong umidlip dahil tila pagod na pagod ang aking katawan at isip. Naaalala ko pa rin ang mga titig ng dalawang aso habang nasa likod nito si Lola Linda. Wala akong nagawa hanggang sa ako ay nakatulog na. Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala sa tabi ko si nanay. Binuksan ko ang pinto at ako ay lumabas. Paglabas ko, wala akong tao na nakita. Wala si Aling Rosa, wala si Mang Karding, at lahat ng mga tao sa baryong ito. May nangyari na naman kayang hindi maganda? Nasaan silang lahat? Kaya nung mga oras na yon, Kuya Vince, dali-dali akong tumakbo. Bit-bit ang isang patpat. Dumiretso ako patungo sa gubat. Sa pag-aakala na si nanay at ang lahat ng tao sa baryong ito ay naroon sa gubat.
Sa aking paglalakad, Kuya Vince, bandang 8:00 ng umaga, maliwanag ang kalangitan. Tama lamang ang hampas ng mga hangin. Naririnig ko ang mga huni ng ibon at mga insekto. Tumambad sa aking harapan bigla-bigla ang isang malaking aso. Ito din ang asong nakita ko sa aking panaginip. Galit na galit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pangil. Tumutulong unti-unti ang kanyang mga laway dito. At tila ba gusto niya akong sugurin. Tumakbo siya papalapit sa akin, Kuya Vince. Dali-dali akong nagkaripas ng takbo. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hinawi ko ang mga damo hanggang sa may nakita kong isang napakalaking bato. Doon ako nagtago at habang nagtatago ako sa malaking batong ito, natatanaw ko ang napakalaking aso na tila ba'y hinahanap niya ako. Umaamoy-amoy ito sa mga damo at paligid. Takot na takot ako at nanginginig, Kuya Vince. Pinagpapawisan na naman ang aking mga katawan na sobrang lamig. Samantalang maaga pa ng mga oras na yun. Nang hindi ko na nakikita ang malaking aso, Kuya Vince, ay sinubukan ko ng unti-unting gumalaw, papalayo sa malaking tipak ng bato. At habang ako ay naglalakad papalayo, ay bigla kong nabunggo ang isang matandang lalaki. Ito rin yung matandang nakita ko na may hawak na tungkod. Hindi siya matinag sa kanyang pagkakatayo. Hindi rin siya nagsasalita, Kuya Vince. At bigla-bigla na lamang, itinuro niya ang kanyang tungkod sa isang direksyon. Nang lingunin ko ang direksyong iyon, nakita ko ang isang malaking bato. Patuloy niyang itinuturo ang kanyang tungkod sa batong iyon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang tanong ko sa matanda. Subalit hindi man lang niya ako sinagot. Muli ko tinignan ang batong malaki kung saan nakaturo ang kanyang tungkod. At paglingon ko sa kanya, bigla niya akong tinulak gamit ang kanyang 2 kamay sa aking dibdib. Napakalakas ng kanyang pagtulak, Kuya Vince. Naramdaman ko na tila humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan, na para bang ako'y patuloy na nalalaglag mula sa kalangitan hanggang sa ako'y bumagsak. At sa aking pagbagsak, ako ay biglang nagising. Isa na naman pala itong panaginip. Hindi ko maunawaan bakit lagi akong nananaginip ng ganito. Parang sobrang sakit ng aking katawan. Uhaw na uhaw ako. Takot na takot din at pawis na pawis, Kuya Vince. Pakiramdam ko, Kuya Vince, totoo ang lahat kahit ito'y isang panaginip lamang. Biglang nag-flashback sa akin ang ginawa ng matanda sa pagturo niya sa isang malaking tipak na bato. Kaya nais kong puntahan ang batong iyon. Subalit sa mga oras na to, Kuya Vince, 11:00 na ng gabi. Tulog na rin si nanay. Pero dahil hindi ako mapakali, Kuya Vince, nilakasan ko ang aking loob sa kagustuhan kong malaman ano ang gustong ipahiwatig sa akin ng aking panaginip. Bakit nagpapanaginip sa akin ang matanda at bakit niya itinuturo sa akin ang malaking tipak na bato? Ano ang nagtatago doon? Ano ang meron sa batong iyon? Inihanda ko ang sulo at ang sibat, Kuya Vince, dahil tutungo nga ako doon sa loob ng gubat. Dahil nais kong malaman ano ang nasa likod na malaking tipak na bato na iyon. Papasok na nga ako ng gubat, Kuya Vince. Malamig na malamig ang hangin at bilog na bilog ang buwan. Malapit na ang maghating gabi
habang ako'y naglalakad, nararamdaman ko ang mga damo sa aking binti. Mas lalo akong kinilabutan, Kuya Vince, dahil tanging ang mga uwak lamang ang aking naririnig. Namapadpad na nga ako sa lugar kung saan ko nakita ang matandang lalaki. Tinignan ko ang direksyon na kung saan itinuro niya ang kanyang tungkod. At nanduroon nga, Kuya Vince, may isang malaking tipak ng bato. Napaisip akong bigla, Kuya Vince, paano nangyari ito? Samantalang isang panaginip lamang ang lahat. Hanggang sa marating ko na nga ang isang malaking tipak na bato, Kuya Vince. At sa likod nito ay mayroon palang isang lagusan. Ano kaya ang nasa loob ng lagusang ito?